Sir Nelson, anong surname? Nelson po, Nelson Dichoson. Ayan, si Sir Nelson Dichoson naman ang kasama natin ngayon. Hello po. Si Sir Nelson ay kasama doon sa organization ninyo, no? Na, Yes po. anong pangalan? Bugarin Farmers Association. Ayan, Bugarin Farmers Association. So, marami ho sila at lahat ho sila ay may kanya-kanyang tanim dito. Yes, kanya-kanyang area po. May kanya-kanyang area. Oo. Yes po. So, papasok tayo dito sa property nila, Sir Nelson. Maghapon na ganito talaga dito. Oo po. Ito po yung area na namin. Kasaba? Opo, ito po kasaba. Mayroon po itong tanim na nasa 100 na rambutan. Oo. Namumuna, sir? Wala pa po, bagong Maliliit pa? mga tanim lang. Siguro mga 1 year old pa lang. Oo. Ito po yung iba, ito. Ayan o. Oo. Mga, yung variety niyan, RR daw. Tawagin. RR? Opo. Ito po yung area ko. Ito po yung taniman ko ng pinya din. Ganda rin. Bago din lang. Ito po. Overlooking. May ganito na pala eh. Pinagawa mo na to, sir? Hindi po. Naabutan ko na lang po ito dito. Ito po yung area namin hanggang doon. Sa may blue na yun. Ah, hanggang doon. Opo. Ang tanim po dyan, dati mais. Pero nagpa-harvest na po ako. Ngayon, iba naman ang itananim ko ngayon. Ano naman, gabi at saka saging. Meron po akong tanim din na saging na nasa 300 mahigit na puno ng saging. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ano ba yung mga bahay nyo? Yan po ay barangay Kisaw. Kisaw na. Ng Pilili rin? Ng Pililya po, opo. Yan pong blue ay brown na yan ay NHA. Ano siya? NHA. Yung lahat po ng dadaanan ng road widening sa highway ay dyan po itatransfer. So saan yung parang planta na yun? Sa Malaya po yan. Pililya pa rin po yan. Yan po ang barangay Malaya. Malaya. Yan po yung sa NGCP. Napakor. Ganda pala rito. Opo. Maluwang din pala, sir eh. Ay yung dalawa kami dito ni Bito. Oo. Puro ito po pinyahan din yan. Hanggang doon, ganoon paikot. Natanim din namin. Kaya lang nagkamali. Ngayon ko rin din nalaman na na sabi ko, lagyan ng abono. Yung pala yung pag-abono gano'n na lang. Nasunog. Sabi ko sayang kasi ang pagtanim dito, bibilin mo yung kung tawagin nila suhi ng pinya ng 3 piso. Tapos pagpatanim piso, so 4 na piso sila na magtatanim. Ano lang yan, sa 2,000 rin mahigit yan pag Namatay? Hindi, yung mga ilan-ilan lang po diba? dito. Ito, sir, yung papuntang Hala-Hala? Opo, yung may daanan po dyan. Ay, may daanan po niyan, papunta na ng Hala-Hala. Hala-Hala yan. Oo. Yun yung naghiwalay kanina doon sa baba. Yes po, ito Impact yung pupunta dito, Laguna. Yung Hala-Hala, dulo na Laguna rin po.
Nagtanim kami dito ng mga sili. Sili. Oo po. Tapos yung pababa niyan, yung mais, tinaniman ko na ng ng kamuting kahoy. Uli, at saka gabi. Mm. Yung gabi na yung pula, yung parang ganun. Kaya dito, naglalagay ako dito ng duyan. Pulis ko dito. Kanino po yan? Yung pinyahan na yan. Sa Roma Santa yan. Naklowa na yan. Kasama yan. Oo, kasama po ito. Punong-puno na po ito ng tanim. Wala na kami. Talagang walang ginawa kami kundi taniman lahat. Mm. Yan po, papaganyan na yan. Pero hindi lang 18 degrees yan eh. Sino naman may-ari nung after nung Yung blue na yun? Boundary niya. Hindi, taga rito rin po, taga Bugarin din. Mayroon po yung kalabasa eh, na tanim. Pag ganon. Kalabasa. Saka dito, kamote na baging. Saka doon, sitaw. Saan naman ang daan niya? Dito rin Sa po, kabila. dumadaan sila. Pag ganon, nagko-cross sila dito sa akin. Kasi mayroon pa kaming gagawin na daan dyan. Kailangan lagyan ng step. Kasi matarik masyado. Pero pati kalabaw nila dito rin dumadaan eh. Kasi inaararo nila. Magandang tubo ng Kamuting kahoy Opo. dito. Maganda po lahat yan, mayroon pa ganun eh. Ito doon. Yung doon, bagong tanim ko din, ako din nagtanim. Pasibol pa lang. Yung Tapos puno rin ng, may binigyan din, nakahingiran ako sa munisipyo ng yung lakatan ng Davao. Saging ng lakatan. Tinanim niya rin. Opo, tinanim ko din. Walang oh. Masinsin pala yung pagtatanim ng pinya. Opo, para sa hangin, hindi siya matumba. Malunggay. Ito po ang luya. Ito po ang luya. Luya. Oh. Opo. May laman na yan. Meron na po, meron ng laman yan. Kaya lang, yan pala, pag natuyo na yan, saka na siya pwedeng harbisin. Saka ba na siya harbisin. Pero tuyo Hindi na pa yung, tuyot eh. tuyo na yung ilalim. Puro pulo yan, pag ganyan, hanggang din lang. Anong variety po yan ng luya? Hindi siya native yan, kalimutan ko yung... Hawaii. Opo. Yung malalaki pa. Opo, malalaki. Hawaii. Ang pag nagbunot na isang puno, mahigit 1 kilo po eh. Oo. Opo. Tingnan natin, sir. Ayan oh. Opo. Kaya lutang na nga siya eh. Lumutang na siya. Kinultivate din muna yan, sir eh. Tapos nilagyan ng ipot ng manok. Saka siya tinanim. Ito ang yan, ang tira niya. Saan? Sige nga. Ay, Makatinira mo na po. Tira nga. Laman na yun eh. natira yung laman. Oh? Ang bango. Diba? Parang malalaki yung kilakamay ka. Kasi dito medyo matigas sa lupa, doon kamay, sobrang Eh, lambot. kinultivate yan. Oo. Oo. Ayan, puno. Puno. Yan pala, sabi nila, yung Ito pala, ang pangtanim yan. Yan. hindi, yung palang yung una mong tinanim, yung pala dapat ang itanim mo uli. Bakit po? Yun di po uli daw ang pwedeng dumami. Sabi ka ibig sabihin baka isang puno lang yan. Oh, sa puno nga lang to, kumalat lang. Kumalat lang. lang. Ayan o. Diba? O yan, isang puno lang lahat yan. Kasi ganyan na distansya o.
Di ba? Oo. Ha? Ito po malapad eh, magkakadip. Ibig sabihin, Ganito yung kakapal. So ganito kadami yung isang ano. isang tinanim mo. Ito lang, sa kalating kilo na halos. Yan pa. Ayan oh. Ito, may tira pa siya. Kuhanin mo. Oh, yan. Yan. Oh, yan. Ano siya, hindi siya, native siya. Native ba to? po to. Native pala to. Native Native. Yung kay Kamay yung hindi. Kasi maliliit. Pero madami oh. Oh. Native siya. Isang puno lang po ito. Oh, yan po isang puno. Kasi yan po ang distansya, oh. Yan po ang distansya, oh. Ayan oh. Isang puno lang yan. So, isang puno lang. Wala Napakarami nung na. iwan. Ibang variety pala to, bro. Pero yung kinuha ko doon malaki, ah. Dalawa naman yan. Dalawa pala. Dami. Oh, kita mo. Ito native. Kahit native madami oh. Tatanim mo? Ha? Tatanim? Si Edgar. Hindi yung bata. Saan tayo ka, Nelson? Ito na lang, mababang yan. Ito na yung boundary mo. Opo. Ito na yung boundary. May manok po dyan. Marami pong manok yan. Sa'yo pa rin yan. Opo, pinaalaga sa akin. Kao. So sir, ilang taong ka rin nag-OFW ng araw? Nasa 23 years po. 23. Saan ka normally na-assign? Buong ano po, worldwide po. Worldwide. Opo. Ano po yung sinakyan yung barko? Halo-halo po. Galing ng car ship, galing ng bulk carrier, galing ng tanker, Lahat. general cargo. Halos lahat po na klaseng ano. Hindi lang, passenger lang po hindi. Oh, kailan kayo nag-retire? 2011 po ako tumigil. Ng 2011. So pagbabarko. since 2011, nag-ano ka na? Full-time ka na sa farming? Opo. Ay ano po, doon lang muna sa maliit sa lugar ko. Tapos nagtanim-tanim hanggang sa maengganyo ng mga kasamahan, maimbita. Actually, ang experience ko pa lang dito. Konting ano pa lang. Pero mayroon nga, sabi ko nga, mayroon akong 4 na bagay na kung bakit ako na pumasok sa farming. Kasi unang-una, nakamura ka, kumbaga libre ang matipid, hindi magastos. Kasi andito na yung tinanim mo, pwede ka na maggulay. Pangalawa, yung mental health dito, may exercise ka dito. Kasi sa edad ko na ganito, nakakababa ka roon, nakakapagtanim ka pa. So, nawala yung dati sa bahay na ang iniikutan ko napakaliit lang, hindi gaya dito na fresh ang hangin. So, talagang dito ako yun ang nag-engganyo sa akin para kung bakit ako napasok sa farming. Pang-apat, marami kong naging kaibigan. Dito? Marami kong naging kaibigan dito. Na kung saan, yung iba nadagdag sa kaalaman mo pagdating sa pagtatanim, paglulupa. So, maraming naitulong sa akin na bagay, hindi gaya sa isang, yung dati kong trabaho, na kumbaga nasa isang box ka lang. Babakasyon ka nang wala pang 3 buwan, tatawagin ka na naman. So, hanggang doon lang ang kaalaman mo, hindi gaya dito na marami ka nakakasalamuha. Pagdating dito sa farming, maraming naitulong yung mga kaibigan. Kaya yun ang pang-4 na naitulong sa akin. Ang bahay nyo ay sa Makati? Opo, ang bahay ko po sa Makati. Tapos mayroon ako dito sa Pililya, sa Kawayan Farm. Meron kayong bahay dyan. Meron po akong dyan. So talagang, dito na kayo talaga nag-i-stay? Opo, for good po ito dito. Dahil dito po ako masaya Dito ako sumasaya. Tuwing kailan kayo lumuluwas sa Manila? Wala na? Hindi na po, bihirang-bihira na. Bihirang-bihira. Pagka sinasama, sa pamilya po, bihirang-bihira. Sila po pumunta dito. Pupunta rito. Opo. Yun talaga. Babakasyon din lang sila, pero saglit lang. Yun talaga ang gusto mo, sir? Opo, kasi sabi ko nga ayaw ko nung sa makina po kasi ko sa barko. So,
yung ingay, pag Oo. nasa engine room ka, matindi. So, Oo. gusto ko naman na maranasan yung ganito na 20 years ako, 23 years akong nagbarko, sobrang Oo. ingay. Gusto ko naman maranasan yung ganito, peaceful living, kumbaga, 'di ba? Healthy Oo. living. Ganda rito. Oo. Ito po, sir, ang tanim dito dati mais, sinarbis ko na. Mm. Kulay puti Ito hanggang doon. yung na-harvest nyo na ano. Opo, dito. Tapos 'yon, mga pinatanim kong saging. Malalaki na Tapos pinadagdagan ko po 'yan, kaya po nasa 300 yan mahigit. Mm. Ito po, tinaniman ko rin dito ng kamuti kahoy. Yan po, tatalbos na siya. Kaya mga ilang linggo pa, magiging green na uli sila. Ang pagtira rito, hindi gaano magastos. Kaya lang, kailangan mo pa rin ng puhunan. Kasi pag magpapatanim ka, kailangan mo yung puno ng saging. Oo. Kailangan mong bilhin. Meron naman na makakamura ka, ikaw po ang kukuha. Oh. Yung mga suwi, Ng suwi. ililipat. Opo, itatanim na lang rito. Pero iba na yung sila na ang kukuha kasi at sila na rin ang magtatanim. Magtatanim. Makakamura ka. Oo. Yan po, may boundary yan. Yan po ay hindi na sakop. Ito yung boundary mo, sir. Opo, yan. Sino ang may-ari naman yan? Taga rito rin po sa Bugarin. Taga dyan din. Opo. Ito pong saging na ito yung galing ng DA Munisipyo. Mm. Yung Lakatan. Ito po yung pangit nang nangyari rito sa rambutan kasi dito siya dapat tutubo eh. Oops. Dito siya dapat tutubo. Oh. Dito na siya galing. Nawala na yung Yung grafting niya. Opo, nawala na po yung Namatay. crafting. Opo, ayan lanta na eh. So hindi ko alam kung maaaring palitan ko na lang yan. Yan po, wala na. I-grap ulit. Opo, pwede. Magdugtong uli dyan. Dugtong ulit. Opo. Marami po yan na tinanim namin hanggang doon. Para pagdating ng araw. Ganda ng lake dito. Opo. Tingnan, pagka bandang hapon po, ang mga wild na mga onggoy nakakarating po dyan. Pumupunta dyan. Pumupunta po sila dyan. Kalaban mo yun sa mais. Sa mais. Kila isa yung taniman nila ron. Tsaka Anong mas maganda kayo ni Ma'am Isay? halos parehas din lang po yung pabaganyan Parehas niya. lang itsura. Opo, parehas paganyan. Pero yung sa kanya, pababa ng biglang ganun eh. Mayroon po rin siyang kasing nito. Meron pa siya dito slope sa nito. baba. Opo, paganyan. Hanggang doon po sa kanila doon. Meron po siya dyan. Boundary nila ni Bito. Paganyan din po. Paganyan. Paganyan siya doon at saka pa-slope papunta dito. Ito po, kalsada to pag ganun. Pabalik doon. Oo, pabalik doon. Kaya lang, tinaniman na rin ng pinya eh. Yung pag ganun. Mm. Marami na rin po kami mga tinanim na napakinabangan na rin. Mm. Marami na rin. Palit-palit na lang. Ito may mga yan lalagyan ko ng intercrafting yan, saging, tapos gabi, tapos yung pagitan ng gabi naman, lalagyan pa rin namin ng luya. Mm. So bali tatlong pananim po ang diyan. Bali po 500 na gabi, na puno na gabi. Tapos yung pagitan noon, luya naman. Bukod sa saging. Paano yung nagagawa yun, sir, na walang tubig? Butit nababuhay yung mga halaman. Ay, ito po, nabubuhay itong kamuting kahoy, nagagabi. Yung kamuting kahoy, pati gabi, buhay naman siya. Kahit walang tubig. Kahit walang tubig. Pero may source po kami ng tubig, doon pa sa baba. Pero parang catch basin din lang eh, Mm. na pagkatag-ulan lang. Pero pagdating ng summer, tutuyo. So, tapos ang tubig po namin dito, supply. Sa Yung truck. inumin. Opo. Mahal. Pati yung mga panghugas-ugas, panggamit, ang isang drum po, mapatak na 80 pesos.
Isang 200 liters. So, kumbaga sa ano, madugo eh. Kung dito talaga ano, titira. Parang gaganda ng saging, sir. Oh. Opo, ito. Tanim mo lahat yan? Opo. Ano ko yan? Naingahan niyo po ako dito dahil pagbaba lang doon, challenge na sa akin yan. Pagbaba lang doon eh. Sa edad ko na 60, inano sa akin yan. Pero nung una, hirap ako eh. Oh. Pero nung mga 3 balik na ako dyan, wala na, hindi, kayang-kaya ko na eh. Sabi ko, labas lahat na pawis eh. Yun ang ano, pag makikita mo yung pag tumubo na yung tanim mo, na ganyan makikita mo ganyan katataba. Ano, sarap ano, sa pakiramdam. Ka Nelson, yung ano mo, yung sayo, dahil masaya ka lang. Opo, doon po ako, sabi ko nga eh, ano eh, ito yung pag-retire ko na naranasan ko naman yung totoong, bukod doon ko rin nalaman na ganito pala kahirap na sa pagtatanim. Mahirap po. Oo, mahirap. Tapos pag nandoon na sa, pag binili dito, napakamura. Pagdating doon sa tindahan, ang mahal-mahal. So, doon ko naramdaman yung katayuan ng pagsasaka. Sabi ko, ganito pala. So, kami dito, kami lang nagko-consume ng tanim namin. Siguro pagka dumami na, may mga proposal naman po kami na maglalagay kami ng market dyan lang sa labas. Doon na namin maglalagay para yung mga taga-labas makabili din. Pero sa ngayon po, kami din lang. Pagka may gaya po nun, nag-harvest ako ng mais. Dito rin sa mga kasama namin binibenta. So, secondary na lang yung kita? Oo po, actually, parang gano'n na. Gano'n na lang. Basta yung sa pakiramdam mo. Kasi masaya ka. Kailangan mo ng ano eh. Masaya ka, mas healthy. Opo. Ganito po ang yung naging serbisyo sa, dati po nag-serve ako sa government. Saan po, sir? Sa military. Oo nga pala, military nga pala kayo. Tapos bago matagal din kayo sa military? Naka 8 years po ako. 8 years. Opo. Tapos saka po ako nag-decide na lumabas. Kaya ka nag-abroad. Opo. Kasi nung araw maliit lang talaga sahod ng sundalo. So hindi kayang magpamilya. Noon. Hindi, mahihirapan. Kung wala kang ibang source of income, mahihirapan ka. Pero doon sa pag-abroad mo, umunlad ka doon. Ibig sabihin, meron nga comparison akong nakikita dati na sabi ko nga, yung kita ko noon, kinita ko ng halimbawa 1 taon, kikitain ko dito ng 1 buwan sa pagbabarko. So, nakikita ko rin yung sarili ko nung araw kung saan ako makakarating. Kaya ngayon na iba na ang administrasyon, tumaas yung mga sahod nila. Natuwa rin ako kasi lalo na yung iba kong kabatch Ando pa? Nakapag-retire na po sila pero nagpipinso na sila ng 50 mahigit. So kayang-kaya na nilang oo. So ayos din. Parang ganoon din. Nakapag-invest sila ngayon nga lang. Hindi gaya ko na lumabas ako, nakapag-invest ako habang nandun ako mas maaga. So yung iba nag-business, yung iba nagpagawa ng bahay. Pero sa akin naman, marami naman akong na-invest nung pagbabarko ko. So, yun. Pwede na. At least, yung kagandahan sa'yo, naka-invest ka. Opo. Ngayon, relax ka na lang. Opo, dito na lang ako nag-i-enjoy sa bagay na. Enjoy na lang talaga, sir. Yun na lang talaga ang ginagawa mo. Oo. Tsaka, yung dito, madadagdagan yung iba mong kaalaman, lalo na halo-halo yung tao na kasama mo dito lalo na dito sa farming. So, marami pa akong gustong gawin. Marami pa po akong gustong gawin. Kaya nga sabi ko ang pangarap ko hindi titigil. Hindi tumitigil. Sige lang ang pangarap ko at inuunti-unti pa rin. Hindi ako yung okay na yan, hindi.
Kailangan tuloy-tuloy lang. Pagbukang liwayway. Liwayway. Oh. Napaka ng Saan Ano ba mo, yung sunrise? Dito, sir? dito. Dito. Pag ganun. Tapos doon ang lubog. Ito, Pag sunset. sunset. Sunset, maganda rin. Maganda rin po. Ganda rin. Ganda rin ang dito. Kaya nung New Year, dito kami mga farmers, doon kami nagkaisa. Nag-ipon-ipon doon. Kita namin yung ng Metro Manila. Fireworks. Oo, kita Ganda. namin. Opo, may mga video nga kami. Oo. Kaya sabi namin, tingnan nyo, dito kitang-kita yung Metro Manila. Doon kami din lang nung New Year dito. Sir, anong lesson sa buhay mo? Yung lesson. Nag-umpisa ka rin na, nung nag-military ka ba, bago ka mag-military, mayaman ba yung magulang mo? Ako po ay lahing Bicol. Oo. Sa probinsya, ang hirap po doon. Talagang naranasan ko, ako po ang panganay. So naranasan ko yung hirap. Hanggang sa makarating ako sa Maynila na walang alam, ganun. Ang sa akin ang mangarap ka, huwag kang titigil, at sipagan mo. Sipag lang. Makakamit mo. Ang totoo po niyan yung una kong tinirahan sa Maynila, hindi niya rin akalain yung naabot ko nung makapagpatayo ako ng bahay sa Makati. Tumululuha niya Kasi alam niya kung saan ako galing Alam niya kung anong hirap dinaanan ko, lalo na nung doon ako sa kanila nakatira, nag-aaral. Tululuha niya. Ano bang buhay mo noon, sir? Napakahirap. Tabi kaming dagat sa Bicol, kaya lang nung araw, yung bagyo nga nung araw, palaging Bicol ng Bicol. Hindi gaya ngayon na nakakarating na ng ibang nakakarating na ng Mindanao. Talagang kumbaga hirap pag walang transportasyon, walang ilaw. So mahirap ang buhay doon. Kundi nabubuhay din lang kami sa isda at saka sa gulay. Kaya lang nandoon nga yung pag may bagyo, lahat salanta. Salanta sa dagat, salanta sa pananim, pati pananim. Kaya yung mga pag-ari-arian ng mga magulang ko doon, kung hindi kami umalis doon, mauubos din lang Mauubos din lang sa benta dito. Unti-unting ibebenta mo. Opo. Kaya hindi yan naubos siguro dahil umalis kami doon. Bakit pagiging sundalo ang option mo noon? Actually, hindi, para aksidente lang kasi may kamag-anak ako. Pag una kong salta sa Manila, habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ko. Ang trabaho ko, may machine shop sila noon. So, sabi sa akin ng lolo ko, pag-aralan mo to, kasi malaking tulong ito sa iyo. Makakatulong ka. So, habang nag-aaral ako, binibigyan ako ng pamasahe, lahat doon. Ngayon, mayroon pala kaming kamag-anak na sa sundalo. Ngayon, kinausap ko, sabi niya, gusto mo Nelson, pasok ka na lang ng sundalo. Pumunta ako sa Rojas Boulevard, sa HPA nung araw. Sabi niya, sarap ng buhay ng sundalo, di ba? Ito, paikot-ikot lang. Yung pala, siya ay Officer. Officer. Ano pa siya nasa N1 siya ang admin. Kaya paikot-ikot lang. Sabi ko, ayos yan, pinsan So, nainganyo ako doon sa gano'n na kwento. Ang akala ko nung una, civilian employee. So, wala akong alam na papasok ako ng sundalo na pala. Hanggang sa ginupitan kami, ganyan-ganyan. Tapos nag-take out kami. Direct naman ako. Dahil nakagraduate ako. Direct enlistment na ako. Yung kumbaga, pumasok ako na wala na akong dinaanan ng direct to regular. Kasi nung araw, mayroon ka pang dadaanan na magdadrafty ka pa, bago ka baka kumaregular, taon. So, pag take out mo, sabi nga nila, pag take out mo, with serial number ka na, kahit mamatay ka na, sabi nila, bayad ka na ng gobyerno. Oo, pero nung hising nung araw, matindi. Ng Marcos administration. So doon, hindi ako, tumagal ako hanggang sa magrevolusyon, kasama Malacanang kami. So grabe ang experience. Ang kwento ko pagdating sa
kay Marcos noon, mahabang istorya kasi sa Malacanang kami nung araw. So, mahaba. Ngayon, pagkatapos noon, nirecall lahat. Di balik kami sa unit namin, balik kami sa Navy. Yun, na-assign ako tinapon ako sa barko. Yung barko ko. Tapos, hindi ako nakontento. Sabi ko, hanggang ganito. Hindi ito ang Para sa'yo. buhay na gusto ko. Inisip ko ng gano'n. Nag-file ako ng discharge. So, honorable discharge ako sa Sundalo. Yun, tsaka ako nag-apply ng overseas. Ay, natanggap din naman kaagad. Doon na po nagsimula. Doon nagbago buhay mo, sir. Doon na po. Doon na, dati nga nakikitira lang ako doon. Pero doon ko dinala nung makapagpatayo ako ng bahay sa Makati, sa Pimbo. Doon ko dinala yung lolo ko. Doon sa tulo lang luha ng lolo ko dahil sabi niya, hindi ko akalain Nelson na nuabot ka sa ganito. So, maraming ipinayo ang lolo ko. So, ganyan, huwag kang tumigil. So, isa yon sa mga nagbigay sa akin ng payo na isa yun kaya nagsabi ko, huwag kang tumigil mangarap dahil pagka sayo-sayo yan. Pag pinaghirapan mo, pag sinipagan mo sa'yo yan. So, yun. Nakuha ko yun. Sabi ko nga nung araw nung ako nandoon pa sa lolo ko, naisip ko noon bibili ko ng relo. Hindi kaya ng pera ko. Ang binili ko noon, protection ng glass protector mo na inuna kong bilhin. Oo. So, Wala pa yung relo. Wala pa po yung relo. Glass protector lang muna nung relo ang binili ko. So doon ko naisip na hindi ko yun makalimutan. Hindi enough yung pera ko pambili ng relo nung araw. Ito na lang muna ang bibilin ko. Yung glass protector. So doon, yun ang mga bagay na hanggang ngayon ay sabi nga nila, ay mayaman ka na, mayaman, lalo na doon sa lugar namin. Mayaman na, hindi, ang buhay kasi, hindi kanya-kanya tayong pero yung istorya ng buhay ko bilang dumaan sa hirap din. Yun, mahirap. Happy ka ngayon, sir? Opo, mayroon akong 3 anak. Oo. Puro mistisa? Ang totoo nga niyan meron akong dating asawa, foreigner, pero dumaan na rin yun. Oo, dinala ko rin dito. Tapos hindi naging maganda yung relasyon. So nag-divorce kami. Hindi kami nagkaroon ng anak. So yun, maraming dinaanan pagdating sa, alam mo, lalaki, nagbabarko. So, kaya sabi nga nila, magsiman-siman luloko, hindi. Noon yun. Pero ngayon, sabi nga ngayon, ang siman hindi, siman niloloko. hindi na siman manloloko. So, happy na ako na narating ko na yung ganito. Hindi naman ako naghahangad ng hindi ko kaya, yung sobra-sobra sabi nga. Hindi naman. Yung kaya lang, kung mangarap ka, yung kayang-kaya ko lang. Kaya, yun, lalo na pag makikita mo yung mga anak ko ngayon, kasi saya. Sir, yung mga seaman na nakasakay pa ngayon, may pag-asa sila, sir? Ayaw po. Unang-una, kasi iba ang sistema ngayon ang pagbabarko ngayon, iba na Nung araw, wala kaming internet sa barko. Wala kaming internet. Lately lang yan. Naabutan ko pa naman na nagkaroon ng internet sa barko. Tapos video call, ganyan. Iba na. Pero nung unang-una kong pagbarko, sulat lang. Mas mahirap noon. Mas mahirap. Naglulukuhan nga noon pagdating ng port abang-abang ka ng sulat mo O, pag ikaw wala kang sulat, ang lungkot mo. Kaya ang gagawin ng mga kasama namin, susulatan ka para next port. Para next port, makakatanggap ka ng sulat. Pero di mo alam, galing din sa kasama mo. Ganun ang maipapayo ko lang. Iba na ngayon kasi nung araw, pag nasa port ka, ang mga babae noon nakakaakyat sa barko. Noon? Oo, noon. Ay ngayon, nung mag-2011, nagkaroon ng striktong patakaran ng apektado buong mundo ang US.
So bawal na ang bawal na ang Oh. babae sa Mas masaya bawal. noon. Oh, kaya ubos. Ang laging katwiran ng ibang seaman, sir, ganito. Ubos. Maipon ka na? Hindi, sa sunod na barko na lang ako mag-iipon. Hindi yung marami nga naipon. Hindi, sa sunod na lang. Sa sunod na sakay ko na lang. Ganun ang mga katwiran ng Pero ikaw, sir, nag-ipon ka na, nag-ipon. Parang late nila, huli na nga ako. Huli na rin. ang dami kong So, naipon. din naka-invest ka pa. Ang naipon ko, sir, maraming kwento. Sabi Kwento. ko nga, kwento. Maraming istorya sa barko. Pero, siyempre, pag nagkakaedad ka na, nakikita mo rin sa kasama mo. Kasi nung araw, iba ang usapan eh. Sinong kilala mo ron sa port na to? Sinong babae mo doon? Ngayon, iba na eh. Pakitaan na. Ito pinagagawa ko sa Pilipinas. Ganun na. Ito na ngayon. May negosyo ka pala. Nagpatayo ako ng outlet ng mineral water. Ganyan. Ganyan na ngayon. Ito, puro pagkaganda na mga usap ngayon. Ano na meron ka? Yung iba nga hindi. Kabibili ko lang ng kotse ko, mga ganun. Iba na ngayon. So, anong advice mo, sir? Ay, ganun pa rin kung ano yung naranasan ko. Kasi, kumbaga, proven na sa akin yun. Sipag. At saka, wag tumigil na mangarap. Yun ang akin na okay. Thank you, Sir Nelson. Salamat. Si Sir Nelson ay nagpa-farming dahil masaya siya, dahil na-exercise ka, yung mental health, Yes. ano pa yung Nakakatipid. ka, marami kang kaibigan. Maraming kaibigan. So, yun ang primary na reason kung bakit masaya si Sir Nelson sa farming. So, isang matagumpay na dating seaman o FW na ngayon ay relax na lang dito sa Pilipinas. Thank you, sir. Thank you rin po, sir. Thank you rin po. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.